Magandang hapon, class. Magandang hapon po, Binibini. Magsitayo ang lahat para sa panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahitunod sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pwede na kayong magsiupo. May lumiban ba sa inyong klase? Wala po. Mabuti. Ngayon, bago natin simulan ang formal na aralin, magkakaroon muna tayo ng laro. Ang tawag dito ay hulaan ang larawan. May ipapakita ang larawan sa inyo at tukuyin kung ano ito. Unang larawan. Aso. Tama. Pangalawa. Tao po. Ang pangalan niya ay Tuluan. Tama. Pangatlo. Maynila. Tama. Base sa ating laro, ano ang napansin ninyo sa mga larawang ipinakita? Pangalan ng tao. Ano pa? Pangalan ng lugar. At hayop na aso. Ano ang mga salitang ginamit ninyo para tukuyin ang bawat isa? Pangalan ng tao. Tama. Ang mga salitang ito tulad ng aso, aklat, paaralan, at piyesta ay may isang pangkalahatang tawag. Alam ba ninyo kung ano ito sa gramatika? Hindi. Ang tawag dito ay pangalan. Yan ang tatalakayin natin ngayon. Pakibasa. Ano ang pangalan? Ang pangalan ay isang mahalagang bahagi ng pananalita na tumutukoy sa tao, hayop, bagay, poot, o pangyayari. Ito ang nagbibigay ng pangalan sa lahat ng bagay sa ating paligid. Kaya't ito ang pundasyon sa pagbuo ng pangungusap at malinaw na komunikasyon. May dalawang pangunahing uri ng pangalan, pagtangi at pangkaraniwan. Ano ang pantangi? Ang pantangi ay tumutukoy sa tiyak na pangalan ng tao, lugar o bagay. Halimbawa, Maria, Manila, at Pilipinas. paano naman ang pangkaraniwan? Ang pangkaraniwan ay tumutukoy sa pangkalahatang pangalan, Halimbawa, bata, lungsod, at bundok. ngayon ay hahatiin ko kayo sa dalawang grupo. Bawat grupo ay maglalakad sa paligid ng paaralan o sa silid-aralan at isulat ninyo sa inyong mga papel ang mga nakikita niyong pangalan. Tukuyin din ito kung ito ba ay pantangi o pangkaraniwan. Maaari na kayo magsimula. Tapos na ba?
ipaliwanag kung bakit ito pantangi o pangkaraniwan. Mauna ang unang grupo. Una ay upuan, pangalawa lamesa, pangatlo telebisyon. Ito ay pangkaraniwan dahil ito ay tumutukoy sa panghalatang pangungusap. Ikalawang grupo naman. Ang una, ma'am, ay aso. Ito ay pangkaraniwan dahil wala itong pangalan. At ang pangalawa naman ay estudyante dahil hindi ito wala itong specific na pangalan sa isang Tama. estudyante. At ang pangatlo ay buwambela. Ito ay pantangi dahil ito ay tumutukoy sa pangalan ng bulaklak. Tama. Ngayon, naintindihan niyo na ba kung ano ang pangalan? Opo. Alam niyo ba o naintindihan niyo ba ang kaibahan ng pantangi at pangkaraniwan? Opo. Ngayon, may activity ako na ipapagawa sa inyo. Sagutan ito sa inyong papel. Tapos na ba ang lahat? Hindi pa po. Tapos na po. Ipasa sa harapan ng iyong mga papel. Ngayon ay may taktang aralin ako handa para sa inyo. Pakikuha ang inyong mga kwaderno at kopyahin ito. Tapos na ba? Tapos na po. Ngayon, bago tayo maghiwalay, inyong tandaan na ang pangalan ay isang mahalagang bahagi ng pananalita na tumutukoy sa tao, hayop, bagay, pook o pangyayari. Ang pantangi ay nagsisimula sa malalaking letra. Samantala, ang pangkaraniwan naman ay nagsisimula sa maliliit na letra. Naintindihan ba? Opo, ma'am. Yun lamang para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong pakikilahap. Paalam, class. Paalam at salamat po, Bilibini.